Puti na lang, si Papa ang nagpagaling kay Miss Prescott. Doon lang niya kami pinagkatiwalaan na buksan ang klinikang ito. Ngayong araw ay debut ng pinakamamahal kong anak. Ikaw ang bida ngayon. Siya nga pala, Papa, kumakalat ang sabi-sabi na hindi nagagamot ang sakit ni Miss Prescott. Paano mo siya napagaling? Ginamit mo ba ang huwayang acupuncture? Sina, ang ganda ng araw na to. Kayong dalawa, tigilan nyo na munang usapan tungkol sa medisina. Holly, may wish ka ba? Ako na muna ang mauuna. Sana tayong lahat. Lagi pa rin ganito taon-taon. Ligtas. Palaging magkasama at masaya. At hindi kailanman magkakahiwalay. Ayan. Mama. Mama, anong nangyari? Tumakbo ka? Holly, tumakbo ka. Mama, Bilis! Holly, nasaan si Mama? Holly, ikaw na lang natira sa mga Lawton. Pangako mo sa akin, huwag kang maghihiganti. Yung mga taong yon, delikado silang kalaban. Patayin silang lahat. Bilis! Kailangan mabuhay ka. Tapat kong iningatan ang lihim ng senyora mo. Maawa ka, huwag niyo po sanang idamay ang pamilya ko. Lihim lang ang nadadala ng mga patay. Patay na ang lahat? Pero hindi pa rin nakikita ang anak ni Kael Lawton. Mga bobo? Boss, nandyan na si Ginoong David Hunt sa labas. Kahit magaling magtago ang anak ni Kael Lawton, itong sunog na siguradong magiging abo siya. Ipasok mo na si David para linisin ang lahat. Opo, boss. Ako si Holly Lawton. 16 anyos ako. Masaya dati ang pamilya ko. At mabuti palagi ang gawa namin. Ngayong nagdalaga na ako, patay na parehong magulang ko. At wala na akong pamilya. Bakit ganito kalupit ang langit? Papa, Mama, panghahawakan ko. Ang mga kaaway ng mga Lawton. Miss, nagkunwari akong kasambahay sa loob ng estate ng Prescott at sa wakas nalaman ko na ang katotohanan. Malandi si Jenny, nagkaroon ng relasyon sa isang iskolar at nabuntis. Ang master ang nagpa-examine sa kanya. Pinuksa niya ang pamilya Lawton. Dahil lang? Para maitago ang kanyang lihim. Nakakatawa pa palang dahilan yon. Miss, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Makapangyarihan ang mga Prescott. Kahit ang Chief Justice, tinulungan si Jenny na itago ang mga kasalanan niya. Wala na akong ibang pagpipilian. Pero si Jenny tinanghal ng Commandery Princess at engage kay Prince Corin. May balita na mas malakas si Prince Corin na kahit ang Emperor walang laban sa kanya. Kung tutulungan niya si Jenny, para sa atin, parang sugal na magpakamatay ang paghihiganti. Beth, naniniwala ka ba sa karma? Siyempre hindi. Pinatay ni Jenny ang mga magulang ko, pati ang master at madam. Ginagamit pa niya ang pagiging anak ng Prime Minister para maitago ang lahat ng kasamaan niya. Habang tumataas pa lalo ang status niya. Talagang hindi patas. Mas mataas ang abot niya. Mas maganda. Bakit naman? Ganoon, hindi ba parang mas madali lang siyang makakalusot? Kasi kapag ganon, magagamit ko ang mukha kong kapareho ng kanya para palitan siya. Napakabigla mong babae. Kung hindi ko nakita kung gaano kakahina at na hindi mo kakayanin ang abortion, ngayon na halatang halata na gaano pa katagal mo balak itago yon? Tatay, alam ko nagkamali ako.
At hindi ko lang talaga naisip. Pinatay ko na ang lalaki na yon. Pati nga ang pribadong doktor na nagsuri sa akin ay sinadya ko ring piliin. Pagkatapos pinatapos ko ang buong pamilya niya. Walang magsasalita. Hayaan mo na silang mamatay kung kinakailangan. Pero alam mo ba na ang taong ikakasal ka ay si Prinsipe Corin? Si Prinsipe Corin ay walang awa. Pangalawa lang siya sa pinakamataas at siya pa ang namumuno sa militar. Pero ikaw, may relasyon ka pa bago ka ikasal. Tatay, anak ako ng punong ministro. Hindi siya maglalakas loob. Tanga, naiintindihan mo ba na kapag nalaman ni Prinsipe Corin, wawalang bisa ang buong Prescott Manor? Hindi ako naniniwala. Talaga bang ganun siya katakot? Talagang wala kang pakiramdam. Lord, hindi makakatulong ang pagsigaw kay Jenny? Paano natin aayusin ang gusot na kinakaharap natin? Sobrang sablay. Hindi mo lang magawa ng maayos ang simpleng trabaho. Para saan ka pa? Mga gwardiya? Narito. Hilahin siya palabas at ipain sa mga aso. Maawa kayo, madam. Hindi ko sinadya. Sandali. Anong pangalan mo, Ako si Elowen Summerfield. Elowen? Ikaw ba yung bagong katulong sa mansyon, di ba? Papayag ka bang maging kapalit ni Jenny? Ako? Kadalihanan? Hindi ako pumapayag. Isa lang siyang hamak na alipin. Paano siya magiging kapalit ko? Kitang-kita na. Nakalimutan mo na ba? Na inimbitahan ka ni Prince Corin bukas sa Garden Gala? Jana, gusto mo ba talagang lahat tayo mamatay bago ka matahimik? Ako. Kung game kang maging kapalit ni Jenny para makita si Prince Corin bilang siya, pag naging formal na ang kasal, palalayain na kita sa mansyon. Bukod pa doon, bibigyan pa kita ng malaking halaga ng pera. Para ikaw at ang pamilya mo ay mabuhay ng maayos habang buhay. Pamilya ko? Madam, krimen ito laban sa estado. Pwedeng mapatawan ng kamatayan. Hindi ko kayang gawin. Kung hindi mo sasabihin at hindi rin namin sasabihin, sino pa ba ang makakaalam? Elowen, alam ko ang lahat tungkol sa pinagmulan mo. Alam ko rin kung saan nakatira ang pamilya mo. Ayaw mo namang mamatay ang pamilya mo dahil sa'yo, di ba? Pakiusap, madam. Iligtas niyo ang pamilya ko. Wala silang kasalanan. Elowen, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Paano mo balak sumagot? Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti. Ano? Magiging kapalit ka? Tayong mga ordinaryong tao lang. Paano ba naman natin kayang lumaban sa makapangyarihan? Kung iisipin, matagal nang halata kay Jenny. Sa tingin ko, siguradong gumagawa na rin ng paraan ang magulang niya para linlangin ang lahat. Ang pinakamainam na paraan ay maghanap ng kapalit. At ako, gagamitin ko ang mukhang ito na kamukha niya para palitan siya. Kung hindi lang ako nahalata, imposibleng. Mapunta sa'yo ang kasal kay Prince Corin. Dalhin mo dito ang mga damit. Ikaw na hamak na alipin. Magpalit ka agad ng mga damit na ito. Tatay, nanay. Sa wakas, maipaghihiganti ko na ang 32 kaluluwa ng pamilya Lawton. Grabe, ang ganda-ganda na talaga ni Elowen ngayon.
Oo, yung aura niya. Halos kapantay na ng mga pinakamagagandang dalagang mayaman sa Cloud Haven City. Para siyang siya talaga. Oo nga, parang siya na siya. Ito, mas mukha pa talaga siyang anak ng Prime Minister kaysa kay Jenny. Pakshit ka? Anong karapatan mong gumamit ng kaparehong mukha ko? Huwag mong isipin na dahil lang magkamukha tayo, akala mo pwede ka nang maging tagapagmana. Pakshit ka? Hanggang doble ko ka lang habang buhay. Hindi ko po mapaglalaban na pareho tayo, Miss Prescott. Yung pagkakahawig ko sa'yo, biyaya na yon na nakamit ko ng 3 buhay. Hubarin mo damit mo. Tingnan natin lahat. Kung may marka ka sa katawan. Kapag nalaman kong tinatago mo yan. Para akitin si Prince Corin, babaliwan talaga kita. Miss Prescott. Dito mismo? Ayaw mo? Kaga kang katulad mo, wala kang karapatan magsalita tungkol sa dignidad. Sabi ko hubarin mo dito mismo. Ikaw ba maghuhubad o sila ang maghuhubad sa'yo? Ako na po ang gagawa. Tama yan. Huwag mo masyadong gamitin yung mukhang pareho tayo. Sa kahit anong kalokohan. Kung hindi, susugatan ko yung mukha mo. At itatapon kita sa pinakamababang bahay inuman para pagsilbihan ang mga pulubi. Siyempre, baliwala lang ang pagkamatay ng katulong sa Cloud Haven City. Parang pagdurog lang ng langgam. Walang-wala lang yon. Miss Prescott, hindi ko po mangangahas. Narinig ko na ang spring gala na to, ang pinag-uusapan sa buong syudad. Lahat ng sosialarang pamilyar, mataas o mababa, nandito ngayon. Puro mga batang pakipot. Walang ibang. Kundi parang mapansin sila ni Prinsipe Corin. Nakakatawa talaga. Pinapahiya lang nila ang sarili nila. Wala nang kasing tapat pa kay Prinsipe Corin at palagi siyang umiilag sa mga babae. Kahit yung maganda at matalinong si Prinsesa Leoren, hindi pa rin sapat para sa kanya. Magandang gabi po, kamahalan. Tumayo ka na. Hindi ba ito yung sabit na anak ng punong ministro, si Jenny? Talaga bang nagpakita siya? Grabe ang ayos niya para sa okasyon na to. Walang alam at sabit pero may imbitasyon? Sabi-sabi hindi daw masaya ang prinsipe sa kasal na pinilit ng emperador. Iniimbita siya ngayon para i-public na tapyasan ang kasal. Kapag nabasted siyang ganun, siguradong mapapahiya siya. Mukhang may mapapanood tayong magandang eksena ngayon. Miss Prescott, dito po kayo umupo. Sumasabay ang mga mangga sa ihip ng hangin. Kumikinang ang mga palamuti sa araw. Isang sayaw lang, kayang bihagin ang buong syudad. Kayo'y mga anak ng matataas na opisyal, lumaki sa pinakamahusay na turo. Bilang mga sosyala, dapat ang galing nyo. Sa pagsayaw ay pambihira. Mahilig sa sayaw ang prinsipe ko. Kung sino man ngayong gabi ang pinakamagaling, makakakuha siya ng Imperial Twin Lotus. Tatandaan nyo, matibay ang salita ng prinsipe. Yung mga walang talento o ugali, palalayasin sa mansion. At hindi na makakabalik kailanman. Yung Imperial Twin Lotus? Yun ba yung regalo galing sa tributaryo? Kayamanan yun na hindi matatawaran. Sobra na talaga sa pagbibigay ang prinsipe. Wala pa yun. Kung ang pangako mismo ng prinsipe ang makuha mo, yun ang tunay na premyo. Sabi ng prinsipe, kahit ano pang hilingin mo, ibibigay niya. Maging kapangyarihan o yaman, wala siyang tatanggihan.
Nagsimula na ang salo-salo. Mga dalaga, sino ang mauuna? Ako ang mauuna. Ako. Hayaan niyo akong mauna. Unahan ko na. Kamahalan, ako po muna. Ako ang dapat mauna. Ikaw muna. Ikaw muna ang mauna. Bakit pinayagan ng prinsipe na siya ang mauna? May mali ba dito? Di ba ang prinsipe tinawag siya dito para lang ipagkalas ang kasunduan? Ang isang taong walang talento o kabutihan itataboy sa mansyon at hindi na muling papapasukin. Gusto lang talagang pahiyain siya ng prinsipe. Gusto ng prinsipe na magparinig siya at umalis na. Jenny, kung taas ang tingin ng prinsipe sa'yo, hindi mo pwedeng tanggihan. Lumapit ka at magpakitang gilas, gumawa ng keep-up, pasayahin mo lang kami. Paano mo naman nasabi yan? May sariling dangal si Miss Prescott. Sa galing niya, siguradong makikilala siya sa piyestang ito. Kung gusto ng prinsipe na makita, ipapakita ko na lang ang kaya ko. Pero ano? Hinahanap mo lang ba ng dahilan para umiwas sa amin? Jenny, buong Cloud Haven alam na wala kang talent at hindi ka magaling. Bakit ka pa magpapakabayani sa sayaw? Tumigil ka na. Nakakahiya ka lang. Bumaba ka na diyan. wala pang sinasabi ang prinsipe. Bakit ka nagmamadali? Ikaw. Ako lang naman. Sa tingin ko kasi, masyadong pambabae ang ordinaryong sayaw. Narinig ko, na minsan naglakbay ang prinsipe ng 3,000 milya sa gitna ng niebe, may dalang espada. At natumba ang hari ng kaaway. Kaya, gusto kong magsagawa ng sayaw ng espada para sa prinsipe. Marunong ba si Miss Prescott ng sayaw ng espada? Paano naman niya magagawa iyon? Naglalas loob pa siyang magsinungaling sa prinsipe. Talagang hinahanap niya ang gulo. Sige, simulan na natin. Marunong siya ng sayaw ng espada. Paano niya yon? Ang galaw niya ay magaan at elegante. Pero matalong ng espada. Anong klaseng sayaw ito? May biyaya ng nagugulat na swan. At lakas na parang tumutulak ng bundok. Parang isang malaking hukbo. Sumusugod pasulong. Ito ang battle dance. Napakahirap ng sayaw na ito. Sa buong kasaysayan, ang tanging nakatuto nito ay ang princess consort. Napakaraming araw at gabi ng maingat na paghahanda ay para lang sa sandaling ito. Matagal na hinahanapin ang princess consort dahil sa taglay nitong tapang at kabayanihan. Nagkataon lang ang sayaw ni Miss Prescott, pero sakto iyon ang gusto ng prinsipe. Tingnan mo, Master. Magaling si Holly sa sining at sa martial arts. Sa ganitong paraan, pag lumabas siya at mag-practice ng medisina, hindi siya basta-basta mabubuli ng iba. Ayos. Ina, bakit? Ina? Tumakbo. Holly. Ina. Umalis na. Ina. Mga guwardiya, Oo, mahal na Panginoon. ihatid si Miss Prescott pabalik sa mansyon. Ang late mo na bumalik. Sino ang tutulong sa akin magbihis? Huwag mong sabihin na iniisip mo dahil naging pamalit ka lang. Akala mo totoong may dating ka na? Hindi ko magagawa. Wala ka naman, puro ka lang mababang pamalit. Wala nang iba dito. Bakit pa parang dama ang kilos mo? Para kanino yan? Gaano man kagara ang suot mo? Wala ka pa ring halaga sa totoong pagkatao mo. Paano magiging isang ginang? Ang katulong? Ang pinakaayaw ng prinsipe ay mga katulad mo. Mababang mag-isip at walang dating. Kung hindi lang ako nag-ingat at pinagsabihan kitang lumayo, malamang dumating na ang utos ni Prinsipe Kulin. Dito sa Manor. Isa lang naman akong malabong kopya. Gaano man ako magsikap, di ko kayang pantayan ka, Miss Prescott.
Tinuturuan kita para malaman mo ang lugar mo. Ano dapat ang sabihin mo? Salamat sa pagtuturo, Miss Prescott. Kanyan ba sumagot ang isang mapagpakumbabang katulong? Mas mabuti pang tandaan mo to, ikaw ang pinakamababang katulong dito sa Prescott Manor. Ito ang tamang tingin mo kapag kinakausap mo ako. Ang mababang babae. Dapat alam paano gumapang sa paanan ng amo niya. Nagkamali ako. Nauuhaw ako. Magbuhos ka ng tsaa ko. Oh. Sinabi ko bang pwede kang tumayo? Ang jamo, Miss Prescott. Sinadya mo ba akong pasuin? Mukhang hindi mo alam paano i-check ang init. Abby, dalhan mo ko ng kumukulong tubig. Dito ang tubig. Elwin, nagbababa ako ng sarili ko para turuan kang mag-check ng init. Ano ang dapat mong sabihin? Miss Prescott, nagkamali po ako. Bigyan mo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Kung hindi mo sasabihin, ibubuhos ko itong kumukulong tubig sa bibig mo. Salamat, Miss Prescott. Miss Prescott, kailangan pa kitang pagsilbihan. Patawarin mo naman ako kahit ngayon lang. Paso lang yan. Buti hindi nawasak ang mukha mo. Ang importante ay mapaligaya mo ako. Hawakan siya. Huwag pakiusap, Miss Prescott. Kung sasaktan mo siya, sino ang magiging kapalit mo? Ma, bakit mo siya pinapanigan? Kung hindi ka sana naging malaking pagkadismaya, hindi natin kailangan ng kapalit. Isa lang siyang hamak na katulong. Paano siya magiging karapat-dapat na maging doble ko? Ma, wala kang alam na lahat ng tao dito sa bahay ay nag-uusap, sinasabing mas kamukha niya ang senyora kaysa sa akin. Hamakin mo lang, isa siyang simpleng katulong. Paano naman siya mahihambing sa tunay na tagapagmana tulad mo? Tiisin mo lang. Pag naging matagumpay tayo, sayo na siya. Hindi. Ang basura ay basura lang. Walang modo at bastos. Ni hindi nga marunong sa simpleng asal sa bahay. Ayaw ng prinsipe sa mga hangal. Dapat siyang mag-aral kay Jenny. Hindi dapat siya magkamali. Tuwid ang likod, taas ang ulo. Dapat maganda at elegante ang postura. Ano pang hinihintay mo? Lakad. Ang elegante talaga ng postura ni Elwin. Mas maganda pa siyang maglakad kaysa kay Miss Prescott. Bakit pinapapractice pa ni Miss Prescott? Bakit pa nga ba? Malinaw. Napiko ni Miss Prescott. Doble lang siya. Para saan ang maganda at tamang asal? Hamak lang ang katayuan ko. Yan ay dahil magaling si Miss Prescott magturo. Kinaya ko lang ang ginagawa mo. Boss, senyora. Dumating mismo si Prinsipe Corin. Nasa pintuan na siya. Ha? Napakataas ng antas ni Prinsipe Corin. Simula nang bumalik siya sa siyudad, sa dami ng bumibisita sa mansyon, wala pa siyang piniling makita. Literal na isang malaking karangalan ito. Ano pang hinihintay nyo? Sige't salubungin siya ngayon. Tara na. Linisin mo dito. Opo. Dapat alam ng katulong ang lugar niya. Pinapahalagahan ng prinsipe ang talino at pinakaayaw niya ang hamak na katulong na katulad mo. Walang silbi. Mas mabuti pang lumayo ka sa prinsipe. Kung malaman ng prinsipe na isa kang mangmang, mababang uri ng katulong, mag-ingat ka sa leeg mo. Alam ko ang lugar ko. Hindi ako maglalakas loob lumapit sa prinsipe. Bakit ka umiiyak? Pinagbigyan na nga kita, kaya hindi ko binali ang kamay mo. Ngayon, gumapang ka dito at magpasalamat ka sa akin. Ganito dapat umasta ang hamak na katulong, sa harap ng kanyang amo. Ang kawawa mong magulang walang alam, pero tinuruan ka naman paano umasta na parang aso. Nang maayos. Pero sa totoo lang, ang mahihirap, walang pera. Isang tael lang ng pilak, bibilhin na buhay nila.
Kung magbabayad ako ng ilang piso para sa buhay ng magulang mo, tapos ibigay mo sila sa akin para gawing practice sa pagbaril, kumusta naman yun? Ma? Miss, anak ka rin naman. Paano mo nasasabi ang mga ganyang salita? Putang ina ka, nasasaktan mo ako. Sa tingin ko, gusto mo talagang mamatay. Kung ganyan mo ka gustong pumanaw, ikagagalak kong pagbigyan ka. Uunahin kitang patayin, tapos susunod kitang hahanapin ang mga magulang mo at gagamitin silang panumputan ng bala. Wag, miss, wag. Principe Corin, tunay na karangalan ng presensya mo sa aking tahanan. Naghanda ako ng pinakamainam na sa sala, inihahanda upang ikaw ay alagaan. Hindi ako naparito sa inyong bahay para magtsa. Dito talaga ako pumunta para makita si Miss Prescott. Si Jenny na naman ba ang nagdulot ng gulo? Patawad po, mahal na Ginoo. Ang anak ko kasi... Punong Ministro, mahusay ang naging pagpapalaki mo. Lahat ng tao sa siyudad na ito ay nagsasabi na si Miss Prescott daw ay mayabang at malupit at wala raw alam sa buhay. Pero para sa akin, ang kanyang kagandahan ay walang kapantay. Pinakamaganda sa buong Cloudhaven City. Sa lahat ng mga mayayamang binibini sa siyudad na ito, wala pang makakakumpara sa kanya. Punong Ministro, magaling ang pagpapalaki mo sa kanya. Tungkol ba ito sa anak ko? Sandali lang, yung babaeng hinahangaan ni Principe Corin? Yun ba yung pamalit lang? Diba bosses ng malanding yon? Miss, wag po. Umalis ka na. Lumayas ka. Pakiusap, miss. Tama na. Paano ka naging sobrang pabaya? Narinig ko ang balita tungkol kay Prince. Kaya nagmadali ako. Ayun, kaya... Anong nangyari sa mukha mo? Posible ba na may nanakit sa'yo? Pareho silang mukha. Bakit ang pokpok nito? Sobrang pinoprotektahan ni Prince Corin. Nagbibiro ka, kamahalan. Ako ang anak ng Prime Minister. Sino ang maglalakas loob na saktan ako? Tungkol sa mukha ko? Siguro nadulas lang ako ngayon at aksidenteng nasugatan. Oh, tama yon. Si Jenny ang pinakamamahal kong anak. Lahat ng tao sa manor sobrang mahal siya. Paano nila ako malalakas ang saktan? Kamahalan, may dahilan ba kung bakit kayo narito? Itong espada. Kasama ko na sa hirap at ginhawa ng maraming taon. Nakita kong gustong-gusto mo ito noong isang araw, kaya dumating ako ngayon para ibigay ito sa iyo. Sa edad na 16, si Prince Corin, naprotektahan ang hangganan sa timog sakay ng puting kabayo. Itong espada, ibinansag ng yumaong emperor. Bilang pambansang yaman, ipinapahiwatig nito ang pagkakakilanlan at katayuan ng prince. Kamahalan, pakiusap, pag-isipan niyo pa. Walang alam si Jenny sa paghawak ng espada, parang nasasayang lang ang yaman kung ibibigay sa kanya. Ilang araw ang nakalipas. Hangsword dance ni Jenny. Pinakamaganda sa buong Cloudhaven. Hindi ba alam ng Prime Minister yon? Sinasabi niyo palagi na si Jenny ang pinakamamahal mong anak. Paano ka naman napakakaunti ang alam tungkol sa kanya? O baka naman. Anak mo ba talaga siya? Paano ito nangyari? Alam ng lahat sa mansyon kung ano ang itsura ni Jenny. Totoo ngang anak ko siya. Principe Corin, huwag mo namang gawing biro. Nagbibiro lang naman ako. Hindi mo kailangan kabahan, Punong Ministro. Isang magandang espada para sa isang kagandahan. Sakto ang huling detalye. Parangalan ako sa pabor mo. Kaya tatanggapin ni Jenny ito ng may pasasalamat. Kitang-kita namang para sa akin ang karangalang ito. Bakit ibibigay sa mababang doble? Sa ilang araw, sasama ako sa kuya kong hari para dumalo sa Spring Festival. Nais kong imbitahan si Miss Pirates sumama sa amin.
Anong palagay mo? Ang personal na paanyaya mula sa iyo ay malaking biyaya para kay Jenny. Ayos! Sa panahon na iyon, ako mismo ang pupunta sa mansyon yo para sunduin kayo. Paalam, Prinsipe Kulin. Ang Spring Festival ay pribadong okasyon ng pamilya ng hari. Walang sino mang hindi kasapi ng pamilya ng hari na pwedeng pumasok. Sa buong syudad ng Cladhiben, walang ibang may ganitong pribilehiyo. Ang pamilya natin ang pinakauna. Ayos. Sa loob ng korte ng emperador, may tsansang umangat pa ang pamilya natin. Gago. Kahit hindi ko alam kung anong murang pakana ang ginamit mo para akitin si Prinsipe Corin at nagpa-misunderstand siya tungkol sa'yo, ang tanging dahilan kung bakit ginagalang ka niya ay dahil sa akin. Isa ka lang na hamak na pamalit. Ang karangalang ibinigay sa akin ni Prinsipe Corin ay hindi para sa maduming kamay mo. Miss, pakiusap. Patawarin mo ako. Mahalaga ang espada. Para lang talaga ito sa isang gandang kagaya mo. Mas mabuti pang tandaan mo to. Isa ka lang na hamak na pamalit. Isang mababang katulong galing sa barong-barong. Hindi kailanman maihahambing sa tunay na tagapagmana. Sa tingin ko, sinadya mo yun. Tama na. Kailangan pang pumalit si Elowin sa'yo sa Spring Festival. Kung sisirain mo ang mukha niya, sino ang tutulong sa'yo? Taray. Sumama ka sa akin. Bakit pati ikaw pinagtatanggol mo pa ang luka-lukang yon? Baka naman, nauto ka rin. Nang mukha niyang parang sa akin at nahipnotismo ka? Ano bang sinasabi mo? Ikaw lang ang anak kong babae. Pagkapanganak mo, wala nang matitirang buhay sa pamilya ng pamalit na yon. Elwyn, kahit anong galing mong gawin, isa ka pa ring hamak na pamalit. Pagtapos ka ng pagpakinabangan, hahatiin ko ang mukha mo. At itatapon kita sa mga maruruming pulubi para magamit ka ng kahit sino. Yan lang ang tanging paraan para mapawi ang galit ko. Huwag kang mag-alala, Jenny. Hindi mangyayari ang araw na yon. Prinsipe, hindi ka naman talaga pumunta rito para magbigay ng espada. Dumating ka lang para yayain maglakad si Miss Prescott. Bakit parang nagbago bigla ang isip mo? Ang Prescott Manor na ito mas kakaiba pala kaysa sa inakala ko. Narinig ko, maraming bulaklak sa Imperial Garden. Ngayon ko lang ito nakita, talagang nakakabilib. Kilala mo ba ang bulaklak na ito, Miss Prescott? Maraming iba't ibang klase ng halaman dito sa hardin. Mukhang mga halamang gamot ang bahagi na ito. Mga bulaklak ng ginseng ang mga yan. Nakapagpalaki ng katawan at nakakatulong sa kalusugan. Ang mga bulaklak ng peony naman, nakakabawas ng sakit at pasa. At ito naman, ito ang tinatawag na buto ng plantain. Sabi sa Materia Medica, nakakatulong ito sa may problema sa pag-ihi at pananakit. Nakakabawas din ito ng pamamaga at paninikip. Kapag tuloy-tuloy na ginagamit, nakatulong itong manatili ang sila at maba ang buhay. Sabi ng lahat sa Cloudhaven City na si Miss Prescott daw walang talento at sobrang tanga. Pero mukhang nag-aral ka pala ng Materia Medica. Marami ka palang alam. Ano ba ang totoo? Ang sabi-sabi o ang nakikita? Kung ngayon? Siguro nagkataon lang na may nabasa siya kahit kaunti. Ngayon, nagyayabang lang siya. Si Miss Prescott kasing kulit pa rin dati. Nung nasa academy pa kami, hindi pa nga niya alam na si Virgil at si Publius Virgilius Maro iisa lang pala. Hindi naman siguro totoo na nabasa niya ang Materia Medica. Huwag mo siyang palolokohin, Prinsipe. Siguradong mahirap ito para kay Miss Prescott. Baka nga, todo effort siya para lang mapansin ng prinsipe. Nagkakabisa lang siya ng mabilisan. Kung tanga ka talaga. Walang refinement. Tama na. Si Jenny ang pinakasikat na asong ulol sa Cloudhaven City. Huwag mo siyang asarin, kundi masisira lang ang araw mo.
Bakit iba ang kilos niya ngayon? Hindi siya sumasagot o lumalaban. Si Miss Prescott hindi talaga marunong. Tahimik siya kasi. Natatakot siya na mas mabuking pag nagsalita pa siya. Hindi man ako ganoon katalino, pero alam ko naman ang tamang asal at kabutihan. Kinukutya mo ba na kulang ako sa manners? At sinasabing wala akong kabutihan? Dumating na ang Empress Dowager. Dumating na ang prinsesa. Maari na kayong tumayo? Nanay, ito si Jenny, ang anak ng punong ministro. Lagi namang iniiwasan ni Corinne ang mga babae. Palaging nag-aalala kami ng kapatid mo tungkol sa kasal niya. Ngayon, mukhang natauhan na rin siya. Mahal na hari, dahil nananatili kayo sa loob ng palasyo, baka hindi niyo alam pero si Miss Prescott ay walang galang. Napakabastos niya at kilala bilang malaswa dito sa Cloudhaven City. Siya pala ang walang silbing babae. Ginawa ang handaan na ito para makahanap ng mapapangasawa si Corinne. Hindi kita inimbitahan dito. Miss Prescott ang anak ng punong ministro. Walang impormasyon na hindi niya kayang makuha. Sigurado akong alam na niya ang plano ni Empress Dowager at sadya siyang pumunta dito para manggulo. Alam naman ng lahat na gusto ng punong ministro makisawsaw sa buhay ni Prince Corin. Ang pagdating ni Miss Prescott dito, malinaw na may lihim siyang motibo. Wala kang silbi. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na ipareha ang sarili mo kay Corinne at balak mo pang gamitin si Corinne? Nagkamali ang hari sa pagpili ng kasamang ito. Ipapakansela ko agad sa hari ang engagement para tapusin na ang ambisyon mong makipagsabayan sa lipunan. Magandang araw, mahal na hari. Sa totoo lang, ako ay... Princess! Baka dahil sa kondisyon ng puso niya ito. Bilisan niyo, tawagin ang doktor ng palasyo. Kung may mangyari sa munting prinsesa ko, magbabayad kayo. Bakit ba ito walang silbi? Dapat nagising na siya pagkatapos inumin ang gamot na ito. Ava? Anak ko, magpakalakas ka? Empress Dowager. Maawa po. Hayaan niyo akong sumubok. Jenny, wag mong sabihin na hindi kita binalaan. Hindi ito ang oras para magpakabayani ka. Oo, dahil lang ba nakakilala ka ng ilang halamang gamot, iniisip mo nang magaling ka ng doktor? Kahit ang pinakamagaling na manggagamot sa mundo, hindi kayang gamutin ang sakit sa puso ng munting prinsesa. Ano ang magagawa ng isang hindi marunong magbasa na gaya mo? Empress Dowager, may alam po akong medisina. Hina, malubha ang lagay ni Ava ngayon. Sa halip na maghintay pa sa doktor ng hukuman, hayaan niyo si Jenny na sumubok. Empress Dowager, pakiusap. Ihiga po ang munting prinsesa. Jenny, siya ang pinakamahalaga sa akin. Kapag may nangyaring masama dahil sa'yo, ipapatanggal kita ng mga bahagi ng katawan at isasama kanya sa kamatayan. Huwag kang mag-alala, Empress Dowager. Jenny, nababaliw ka na ba? Isa ka lang walang silbi. Bakit ka nakikialam? Kahit gusto mong magpasikat sa Empress Dowager at sa prinsipe, huwag mong isugal ang buhay ng munting prinsesa. Lola, ano po ang nangyari sa akin? Salamat sa Diyos. Ayos ka na. Paano nangyari to? Nagawang pa-stabilize ni Jenny ang sakit sa puso ng munting prinsesa. Ikaw pa rin ba ang walang silbing batang kilala ko? Kalma at matatag siya kahit nakataranta ang iba. Mukhang nagbago na talaga si Jenny. Kung ikukumpara sa dating aso na laging nagagalit, ito ang ugali na dapat taglayan ng anak ng Prime Minister. Oo, mula sa sayaw ng espada niya, nung mga araw na nakalipas, hanggang sa husay sa medisina ngayon. Kung noon pa ipinakita ni Jenny to, siguradong punong-puno na. Sana nang manliligaw, ang Prescott Manor. Si Jenny ka ba talaga? Jenny, ang galing ng ginawa mo. Parang ibang tao ka talaga kaysa sa mga sabi-sabi. Ang isang manggagamot dapat may malasakit. Ginawa ko lang ang tungkulin ko. Ang malasakit ng manggagamot, ang taas ng pagkatao. Mukhang may alam ka sa medisina. Hindi ko inakalang itatago ng Prime Minister ang ganitong talento. Narinig ko, sa isang buwan, magkakaroon ka ng debut. Pagdating ng araw na yon, sasama ako kasama si Ava.
at maghahanda ako ng espesyal na regalo para sa iyo? Hindi ko kailangan ng gantimpala. Hindi ko kayang tanggapin ang regalong ito. Maawa ka naman, Empress Dowager. Bawiin mo ang pangako mo. Ang bait mong bata. At niligtas mo pa si Ava. Ibig sabihin, ikaw ang nagligtas sa akin at sa kanyang kamahalan. Karapat-dapat ka rito. Kung tatanggihan mo, para mo nang ininsulto ako. Ako. Kung ganon, buong puso kong tatanggapin ito. Noong bata pa ako, lagi kang tinitingala ng tatay ko. Ang trato mong ganito, siguradong ikasisiya niya. Gusto ko siyang sorpresahin, kaya't pakiusap, huwag mo munang sabihin sa kanya. Birhen ang pagmamahal mo sa iyong tatay. Sige, ibibigay ko ang hiling mo. Salamat, Empress Dowager. Tumayo ka na? Gusto ko ring makita kung gaano kasaya ang Prime Minister kapag nalaman niyang napakahusay ng anak niya. Interesado rin akong malaman kung paano magugulat ang lahat kapag nalaman nilang ang pinili ng Empress Dowager ay hindi si Jenny, kundi ang kapalit na katulad ko. Kung paano magre-react sina Harold Prescott at Jenny. Mas gusto ko pang makita kung ano ang itsura ng mga mukha nila. Sa araw na ako lang ang kilalanin ng lahat, hindi siya. Kahit hindi dapat basta-basta paniwalaan ang mga chismis. Madalas ay may pinagmumulan din sila. Parang ibang tao na talaga si Miss Prescott ngayon. May tinatagong sekreto ba sa likod nito? Ang dami talagang nagbabago ng damdamin. Pero sinasabi natin na normal lang, bahagi ng pagkatao. Paano mo hindi alam, Prince, na nagbabago ang mga tao? Totoo na pabago-bago ang damdamin. Maliban na lang kung may malaking trahedyang pinagdadaanan. Hindi talaga ganun kadaling magbago ng lubusan ang isang tao. Ganun ba? Prince, alin kay Jenny ang mas gusto mo? Hindi ko inasahan na bibitawan agad ng nanay ko ang pagsubok niyang kanselahin ang engagement. Sobra pa nga siyang nagsisikap. Para sa debut mo, bilang fiancé mo, Miss Prescott. Paano ko hahayaang lamangan ako? Magbibigay ako ng bonggang regalo sa debut mo. Ano yon? Kung sasabihin ko, wala nang sorpresa. Pwede bang pa-preview? Gusto ko lang ng konting hint kung ano ang mangyayari. Huwag kang masyadong atat. Ang regalo ko sa'yo. Ibibigay ko sa mismong party mo, sakto sa oras. Pagdating ng panahon, hindi lang ikaw. Magugulat ang buong Prescott Manor sa sorpresa. Mukhang nakuha ko na rin ang huli kong kailangang bagay para mapalitan si Jenny. Susunod, maghihintay na lang ako sa debut para lumabas ang katotohanan. Matagumpay akong nanganak. Sa debut na gaganapin sa 3 araw, doon ako unang magpapakilala sa Cloud Haven City gamit ang sarili kong pangalan. Ikaw naman bilang tagapuno, panahon mo nang magbaba. Kaya sana'y magkaroon ka ng nakakasilaw at makislap na debut sa party. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sa mga nagdaang buwan, ginamit mo ang mukha ko para makuha ang atensyon sa Cloud Haven City. Isa ka lang hamak na kasambahay. Huwag mong isipin kahit saglit na pwede kang magsimulang mangarap umangat sa lipunan. Ang tagapuno ay tagapuno lang hanggang dulo. Ang peking tao, kailanman hindi magiging tunay. Hindi ko magagawa ang maging tagapuno mo. Ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Buti naman may konting pagkaalam ka sa sarili. Mas hindi ka na nakakainis ng kaunti. Narinig ko na para sa debut na ito, matagal nang naghahanda ang amo. Parang royal party daw. Walang makakapantay dito sa Cloud Haven City. Magkakasama lahat ng mga elite at si Miss Prescott eh. Bakit gusto mong malaman ang lahat ng detalye? Huwag mong sabihing nangangarap ka pa rin na ikaw ang nasa entablado. Kakapanganak mo lang at mahina pa ang katawan mo. Sabi ng doktor, kailangan mong maging kalmado at alagaan ng maayos ang sarili mo. Bakit ka magpapaka-stress dyan sa kasambahay na yan? Sa ngayon, mag-focus ka muna sa paghahanda. Ang debutante ball ang pinaka-importante. Simula noong Spring Festival, hindi na dumalaw si Prince Corin sa Prescott Manor. Baka masira ang engagement. Kung magiging successful ang engagement kay Prince Corin, at aangat tayo sa royal family, nakasalalay lahat yon sa araw na yon. Mukhang may iniisip si Papa.
Tungkol dito sa debutante ball, tinanggihan ni Prince Corin ang imbitasyon. Mas lalo pang nakakapagtaka, pati mga opisyal na unang tumanggap ng paanyaya ibinalik na rin ang mga imbitasyon nila, ang sabi may sakit daw sila. Paano nangyari yon? Anong gagawin natin ngayon? Ayos lang yan. Ang debutante ball na ito ang magtitipon ng pinakamahalaga sa bansa. Sila ang tinitingala ng lahat. Sa mundong ito, mahalaga ang reputasyon. Pagkatapos ng ball, sigurado akong makikilala ka na sa buong bansa. Sa panahon na yon, ang mga opisyal na yon, sila mismo ang lalapit sa atin. Aabot naman sa atin ang engagement kay Prince Corin. Pinag-isipan mo na ang lahat, Papa. Elowen, ang dami mong tiniis bilang double ni Jenny hanggang ngayon. Narinig kong nagkasipon ka nitong mga nakaraang araw, kaya pinagawa ko ng gamot sa doktor para sa'yo. Inumin mo muna bago ka umalis. Maldita. Akala ng isang hamak na katulong kaya niyang tapatan ako? Tigil na! Anong ginagawa mo? Lahat ng grupo ay nakatutok sa Prescott Manor dahil sa debutante ball. Kung papatayin mo siya ngayon, magdadala ka lang ng gulo sa akin. Eh ano ngayon? Ginagamit ng malditang yan ang pagkakahawig niya sa akin para agawin ang spotlight. Pamalit lang siya, pero nangangarap siyang maging social climber. Hindi ako matatahimik hanggat hindi siya namamatay. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng debutante ball, sayo na siya. Miss, nakuha ko ang susi. Umalis ka na habang wala pang tao. Paano ka naman kung aalis ako? Huwag kang mag-alala. Kapag oras ng umalis, wala ni isa sa atin ang maiiwan. Pero papatayin ka ni Jenny. Ayos lang ako. Dahil darating agad ang hero ko. Prinsipe, anong dahilan ng pagpunta mo dito sa Prescott Manor ngayon? At sino itong batang kasama mo? Ang kondisyon ng puso ng prinsesa ay sobrang hindi matatag. Kailangan pa niya ng karagdagang gamutan para tuluyang gumaling. Hindi mo ba nakikilala si Ava? Noong araw ng Spring Festival, hindi mo ba sinabi na ang kondisyon ng puso ni Ava kailangan pang gamutin ulit? Magandang araw, prinsesa. Magandang araw, prinsipe. Grabe ang pagka-busy namin sa paghahanda para sa coming-of-age ceremony. Ako at si Jenny talagang sobrang nahirapan, kaya hindi talaga namin namukha ng prinsesa. Oh, medyo lutang talaga ako lately. Kaya hindi ko rin nakilala ang prinsesa. Patawarin niyo po kami, prinsesa. Ganun ba? Hindi ko kayang magsinungaling sa inyo, prinsipe. Pakiusap, prinsipe. Patawarin niyo po kami. Tumayo na kayo lahat. Noong Spring Festival, si Ms. Prescott ang nagligtas kay Ava. Hindi ko naman seseryosohin ang ganitong kaliit na bagay. Laban sa tagapagligtas ni Ava. Karapat-dapat lang akong mamatay. Pakiusap, parusahan niyo po ako, prinsipe. Hindi na kailangan. Magpapalit lang ako ng damit. Yung malanding Elowen, kumikilos na naman ang patago sa likod ko. Hindi siya si Jenny. Paano yun nangyari? Tingnan mong mabuti, prinsesa, ang mukha ko. May nakita ka bang ibang pagkakaiba mula sa araw na yon? Wala nang oras. Simulan mo na ang gamutan. Ano? Nakalimutan mo na ba pati kakayahan mo sa medisina? Paano yun nangyari? Ang kamay mo. Sa totoo lang, hindi ko talaga gusto na si Jenny ay mag-aral ng medisina.
Pakiramdam ko kasi, kapag ang babae ay lumalabas-labas, hindi tama yon. Pagkatapos ng Spring Festival, kinuha ko ang medical kit niya, tsaka itinago ko. Kaya pala hindi na siya sanay ngayon. Panginoon, pahintulutan niyo po akong dalhin si Jenny sa nanay niya para kunin ang kit. Sige, pumunta ka na. Ang malanding yon, pamalit lang talaga siya. Ang kapal ng mukha niyang itago sa atin ito. Feeling ko gusto lang niyang makasali sa mga sosyal. Tama na. Ang importante ngayon ay mapaalis na agad siya at mapagamot ang prinsesa. Alam ko namang may masama siyang balak. Bilisan mo na, kunin mo na. Kapag nalaman ni Prinsipe Corin na niloko natin siya, kahit 10 ulo pa ang meron, kulang pa yan sa ipapaputol niya. Jenny! Jenny, di ba sabi mo kailangan na agad ayusin ang gamutan ng prinsesa? Oh. Pwede mo bang hawakan ang prinsesa, prinsipe? Sige. Pareho naman ang itsura. Pero parang may iba sa kanya ngayon. Mas stable na ang lagay ng prinsesa kaysa noong una ko siyang makita. Pagkatapos nito, hindi na kailangang madalas siyang gamutin. Kung kailangan po uli, babalik po ako. Parang karangalan na po sa akin na pagsilbihan. Ang prinsipe at ang prinsesa. Salamat sa pagod mo ngayon. Walang anuman. Ayoko. Masaktan ulit si Jenny. Napansin kaya ni Prinsipe Corin ang kahit ano? Si Jenny ang pinakamahal kong anak na babae. Paano ko siya magagawang saktan? Sa seremonya ng pagdadalaga, babalik akong makita ka uli. Maghihintay ako sa iyo sa mansyon. Lahat ng ginawa ko para sa Prescott Manor. Putangina, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga pinaplano mo. Kung talagang mahalaga sa iyo ang Prescott Manor, bakit mo tinago ang tungkol sa gamutan ng prinsesa? Hindi ko po kayang linlangin si Master at si Miss. Ang hindi ko po nasabing dahilan ay ang pagbabawal ng Empress Dowager. Ano talaga ang nangyayari? Tumayo ka't magsalita. Tatay. Tumahimik ka. Noong araw na yon, iniligtas ko ang buhay ng prinsesa. Nagpasalamat ang Empress Dowager sa akin at ginamit ang seremonya ng pagdadalaga ni Miss para sorpresahin ka at si Master. Ano raw? Sige. Mukhang hindi lang si Prinsipe Corin, pati ang Empress Dowager ay bilib sa iyo. Tatay, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Wala namang balita mula sa palasyo. Nagkukunwari lang siya. Pupunitin ko ang bunganga mo ngayon din. Miss, maawa ka naman. Tanga. Retainer lang naman siya. Paano siya magkakalakas ng loob magpeke ng utos ng Empress Dowager? Tsaka, siya ngang nagligtas sa prinsesa. Pinubugbog mo ako dahil sa putangin ng ito? Sino ba talaga ang anak mo?
Si Miss ang nag-iisa mong tunay na marangal na anak na babae. Kung gusto ni Miss na parusahan ako, tatanggapin ko. Tama na. Kung di ka sana nag-iwan ng maraming butas at muntik nang mapansin ni Prinsipe Corin ang katotohanan, di ko sana kailangang gamitin si Elowen. Walang talento at walang delikadesa ka. Wala kang maipagmamalaking kahit ano. Paano ko nagawang maging tatay ng tanga katulad mo? Masakit pa, Jenny? Uy, kalma. Malapit ka ng tuluyang mapalitan ng langgam na dati tinapakan mo lang. Tapos, mawawala lahat ng meron ka. Roast duck tinda? Hindi ba siya ang lalaki na bawat salita ay parang ginto? Ginoong Roger Fletcher? Ito ang makatang henyo na 3 beses pinuntahan ni kanyang kamahalan bago siya pumayag na sumali sa mundo. Ang mga eksperto sa musika, chess at pagpipinta ay nandito lahat. Makita lang to ngayon, mamatay na ako na walang panghihinayang. Ang mga alamat na to ang pinapangarap ng bawat estudyante sa buong mundo. Pagkatapos ng araw na to, tiyak na magiging sikat si Miss Prescott sa buong Cloud Haven City. Miss, magsisimula na ang coming-of-age ceremony. Tumahimik ka. Kaya nga magsisimula na ang seremonya. At dahil wala nang silbi ang babaeng yon, pwede ko na siyang harapin. Ngayong hapon, punta ka sa storage shed. May sorpresa na naghihintay sa'yo. Kung sino ang pinakamagpapahirap sa babaeng yon, makukuha ang natitirang pera. Elowen, stand-in ka lang at walang kwenta. Sisiguraduhin kong madungisan ka ng mga maruming pulubi. Doon lang matatahimik ang galit ko. Kahit gaano pa kagaling ang pag-arte mo, madali pa rin kitang napabagsak. Sige, dalhin mo rito ang mga dugyot na tambay. Sisiguraduhin kong hindi na siya muling magtatangkang ipantulad ang sarili niya sa akin. Isang mababang uri ng insekto. Paano siya naglakas loob na kamukha ko? Tinidiri ako ng mukhang ito. Anong nangyayari? Kung hindi ka sana nagpaiwan, nagpaplanong hiwain ang mukha ko, binigyan mo ng sapat na oras para mawala ang epekto ng gamot, hindi mo sana naranasan ang kaparusahan. Jane, ito ang karma sa sobrang kasamaan mo. Ito na siguro ang kwarto na sinabi ni Miss Prescott. Walang malay na ang babae sa loob. Ang ganda nitong babae, parang kamukha ni Miss Prescott. Hindi ko pa rin ma-imagine, pinapayagan niya tayong gawin ang gusto natin. Grabe, talaga namang tinutulungan tayo ni Miss Prescott. Bahala na, mag-enjoy na lang tayo. Mga tanga, maling tao ang kinuha nyo. Bitawan ninyo ako ngayon din. Boss, hinanap na namin sa lahat ng sulok. Hindi pa rin namin makita si Miss Prescott. Bakit naman siya biglang aalis ngayon? Bakit nakatayo ka pa diyan? Kung hindi nyo siya makita, hanapin nyo pa lalo. Malapit na magsimula ang debut. Kung hindi nyo pa rin mahanap si Miss Prescott, huwag na kayong bumalik dito. Oppo, boss. Yang batang yan, sa mismong araw pa talaga ng ganong kaimportanteng okasyon, wala akong ideya kung saan siya nagpunta. Napakabobo talaga. Paano ba naman ako napunta sa sitwasyong may anak na ganyan ka-inutil at puro problema?
Hindi ba sinabi ko sa'yo na manatili ka muna sa kubo ng ilang araw? Pero heto ka, lumabas ka na naman. Boss, oras na po. Naiinip na mga bisita. Hindi pa rin talaga makita si Miss Prescott. Boss, hinanap na namin ang buong Mansion Prescott. Sa tingin niyo po ba, lumabas siya? Hayop ka. Para sa debut ngayon, nandun lahat ng mga bigatin. Pag hindi dumating si Jenny, malaking gulo ang mangyayari. Alam mo na ang dapat gawin. Hindi ko na kailangang i-detalye pa, di ba? Tay, ako si Jenny. Hahaha, ayos. Alam kong magpapakita ka rin. Hahaha. Si Jenny ang siguradong magiging bida ng debut. At pagkatapos, ako naman ang magiging pinakamatinding sandata laban mismo sa Mansion Prescott. Ngayon ay ang seremonya ng pagdadalaga ng anak kong babae. Ang inyong pagdalo sa piging na ito ay talagang karangalan para sa Prescott Manor. Hindi naman. Ngayon, puro piling panauhin ang nagtipon sa Prescott Manor. Ito ang lugar na inaasam ng bawat iskolar sa mundo. Ang pagpunta namin dito talagang sulit para sa amin. Prime Minister, nakikita ko na dumating na ang magandang oras, pero wala pa rin si Miss Prescott. Baka naiilang siyang magpakita sa harap ng lahat? Pakiusap, lahat, magpakalma tayo. Dumating na si Prince Corin. Ang seremonya ng pagdadalaga ay minsan lang mangyayari sa buhay. Walang masama sa pagiging maingat. Prime Minister, hindi ba? Oo. Pero, handa na si Jenny. Prince, mula nang sumama ka sa amin, bakit hindi mo agad pinarating para naihanda kita ng mainit na pagtanggap? Nandito lang ako para panoorin ang seremonya. Prime Minister, wag mong sayangin ang magandang oras. Oo, siyempre. Ngayon ay isang maswerteng araw. Ipinakita ang formal na kasuotan, ikinabit ang mga bulaklak at inabot ang zither. Nagsisimula na ang seremonya ng pagdadalaga. Inaanyayahan ang celebrant na umakyat sa entablado. Ang ganda niya. Siya talaga ang pinakamagandang babae sa Cloudhaven City. May balitang kumalat noon na walang talento, umabuting asal si Miss Prescott, at masyado siyang mayabang at mataray. Ngayon ko siya nakita, parang iba-iba siya mula sa mga sabi-sabi. Isa siyang ganap na peking tao. Hindi siya anak ng Prime Minister, Jenny. Bakit may dalawang Miss Prescott? Kung ganon, sa dalawang to, sino ang tunay at sino ang peke? Siyempre, ako ang tunay. Isa ka lang na mababang kapalit. Gaano ka ka-bold para nakawin ang pwesto ko? Ito talaga ang tunay. Nakita kong binugbog niya at napatay ang isang pulubi sa kalsada noon. Yung yabang niya noon, ganun na ganun pa rin ngayon. Ano bang pinagsasabi mo? Obvious namang gifted si Miss Prescott. Hindi matatawarang talento. Sa tingin ko, yung nasa entablado ang tunay. Anak siya ng Prime Minister. Pwede ba talaga siyang walang talento? Ngayon mo lang naisip, naalala ko na, may chismis na. Ang anak ng Prime Minister ay bastos at walang talento at hindi makontrol. Pero yung babaeng nasa entablado, maayos at magalang, may hindi matatawarang talento. Kung ganun ang tingin mo yung nasa entablado, wala naman talagang pagkakahawig sa chismis. Kung ang nasa entablado ay peke na Miss Prescott, ang tapang niya ah. Oo nga, ang magpanggap na prinsesa ng commandery, sentensya ng kamatayan yan. Ang tanong, alam kaya ng Prime Minister to? Anak mo ito. Sino ang tunay at sino ang peke? Prime Minister. Madam, ano palagay niyo? Saan ba nanggaling ang seraulong to? Steward, paalasin mo siya ngayon at bantayan ng mahigpit. Ang kapal ng mukha mo ah. Isa ka lang na aso ng tatay ko. Ano? Matagal na ba talagang panahon kaya? Hindi mo nakilala ang sarili mong amo? Ayon, nakikipag-cooperate ka na pala. Kung alam mo na kung sino ang amo mo, kunin mo at hatakin ang peking yun sa entablado. Ngayon na. Gigibain ko siya. Ang bangis niya ah. Mukhang yung nasa ibaba ang tunay. Sayang yung ganda niya. Akala mo magpanggap siya bilang Miss Prescott, patay na siya. Gusto ko lang makita kung sino ang may lakas ng loob na kitilin ang buhay ng tagapagligtas ni Ava. Mabuhay ang Empress Dowager. Lahat, tumayo na kayo. Hindi ko alam na ikaw mismo ang bibisita. Pasensya na kung hindi kita na-welcome ng maayos. Tama na yan. Akala mo ba, sobrang importante ka talaga? Dumating ako dito para kay Jenny? Lumapit ka dito? Tingnan nga kita. Empress Dowager. Jenny! Magandang araw, Princess. Tradisyon sa debut ng isang dalaga, dapat may isang iginagalang na matandang babae. Kasi ang nanay mo ang mag-hair combing ceremony ngayon, ako na ang gagawa ng hairpin ceremony para sa'yo. Hindi mo naman ako masyadong pinapangunahan, di ba?
Alam ko na. Bakit nga ba itong impostor? Pinapanggap lang na siya si Miss Prescott. Yun pala, alam niya na si Miss Prescott gumawa ng pabor para sa Empress Dowager at Princess. Gusto niya makapasok sa alta sosyedad. Ang malas niya, sumablay ang plano niya. Ang Empress Dowager, pinaka-importante sa kanya ang linya ng dugo. Patay na itong impostor na to. Empress Dowager. Your Majesty, wag mong hayaang lokohin ka ng bruha na yan. Imposter lang siya. Ako ang totoong anak ni Prescott. Tama. Akala nyo ba? Bulag ako? Isa lang ang kinikilala ko, yung nagligtas kay Ava? At saka, nakatingin ka ba sa salamin? Tignan mo ang sarili mo? Sa itsura mong ganyan, anak ka pa ng Prescott? Matanda ka na, parang ikaw ang bulag dito. Inay! Magingat ka, Your Majesty. Mga gwardiya, Mukha lang ang meron katulad ko, tapos gusto mo pang palitan ako. Alam mo naman, na puro mayaman at makapangyarihan ang bisita ngayon. Nakita mo kung paano ako. Pahalagahan ng Prince at Empress Dowager. Pakiramdam mo, hindi patas na pareho tayo ng mukha pero magkaiba ang buhay. Nagselos ka. Kaya nag-isip ka ng paraan para magpanggap na ako. Bruha ka. Paano mo nagawang baliktarin ang lahat? Pinagsisisihan ko talaga na hindi ko agad pinunit ang mukha mo. At itinapon sa mga pulubi. Sinasabi mong ikaw ang totoong anak. Pero ang anak ni Prescott ay matalino at mabait, ikaw ba? Ang anak ni Prescott kayang gamutin ang sakit sa puso ng princess. Ikaw ba? Ang anak ni Prescott ay virgin pa, ikaw ba? Tingnan mo ang kamay niya. Yun ay mga bakas ng pakikipaglandian, di ba? Nakakahiya naman, nakakagulat. Alam ko na, kasalanan ng bruha na to lahat. tumahimik ka. Hindi ko papayag na ang walang kwentang tulad mo. Manira sa anak ko. Jenny, hindi kita tinakot, di ba? Ayos lang ako. Inay, ikaw, pinili mo pa tong batang to kaysa sa akin? Sa tingin ko ngayon, kung papabayaan lang kitang umalis, hindi ka titigil. Mga guwardiya, hilahin palabas ang impostor na yan. Sugatan ang mukha niya. Hindi ko papayagan na may ibang may mukha ko. Ano mo? Mag-behave ka. Hindi ako aalis. Ako ang totoong Jenny. Tama na? Harold, ano pang hinihintay mo? Talaga bang hahayaan mong sirain ng baliw na to ang debutante ball ng anak mo? Security, paalisin ang baliw na torito. Huwag! Ako ang anak ng Prime Minister. Paano mo nagawang gawin to? Ang yabang mo naman. Hindi ka talaga anak ng Prime Minister. Perfect! Mga aso kayong matakaw sa kapangyarihan. Mama, ako ang anak mong dinala ng 9 na buwan sa tiyan. Ako yung iniluwal mo. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi ko matatanggap to. Bakit ako ang tinatapon ngayon? Kasi wala kang pinakitang awa. Huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Ilalantad ko lahat ng mga madudumi ninyong sikreto. Wala isa sa inyo ang makalusot. Ni isa walang makakatakas. Nasiraan na ng bait ang babaeng to. Bilisan, protektahan ang Empress Dowager. Jenny, itinuring mong basura ang buhay ng iba at parang langgam kami sa paningin mo. Pero sa huli, pinalitan ka rin ng mismong mga langgam. At sa huli, pinatay ka pa ng sarili mong pamilya. Ikaw rin ang may kagagawan nito. Empress Dowager Prince, patawarin niyo po kami. Pasensiya na po't natakot kayo. Ang bilis ninyong kumilos. Gusto niyo bang patahimikin siya? Talagang nababaliw na ang babaeng iyon. Walang dapat paniwalaan sa sinasabi niya. Sabi nga, kahit hayop ay hindi pumapatay ng sariling kauri. Kahit anong klaseng tao pa ako, hindi ko papatayin ang sarili kong anak. Tama yon, Franz. Anak natin siya. Ako ang nanay ni Jenny. Paano ko nga ba hindi makikilala ang sarili kong anak? Empress Dowager. Prince, pakinggan po ninyo ako. Hindi po talaga ako si Jenny. Anong sinasabi mo? Anong kalokohan niyang pinagsasabi mo? Punong Ministro. Bakit ka nagmamadali? Hayaan mo muna siyang magsalita. Empress Dowager. Mahaling lang, pakinggan po na ako. Nung pinayagan ni Maharlik ang hari na ipakasal si Jenny, 6 na buwan na siyang buntis noon. Sobrang mahina siya para magpalaglag. At dahil magkamukha kami, ang punong ministro ang nag-isip ng palihim na plano para lokohin ang lahat. Tumigil ka. Punong Ministro, nandito po ako. Gusto mo bang ulitin na naman ang dati mong mga gawain at patahimikin siya? Ah, ikaw pala ang nakilala ko.
Ikaw pa lang nagligtas kay prinsesa. Walang talento at malaswa si Jenny. Nagbago lang ang pangalan niya nung ikaw ang pumalit. Napakawalang muwang mong bata. Alam mo ba? Na rebelyon. To na pwedeng kamatayan ng katumbas para sa buong pamilya mo. Empress Dowager, matagal ko nang hinihintay ang paratang ng rebelyon na yan. Dahil nalaman ng ama ko ang pagbubuntis ni Jenny, ang buong pamilya ko, lahat kaming 32 kasama ang mga kasambahay, pinatay ni Jenny sa iisang gabi. Napakamakapangyarihan ng punong ministro. Lahat ng nakaalam ng lihim pinatahimik. Wala akong ibang paraan para makahanap ng hustisya. Kaya ito na lang ang nagawa ko. At ako, ipinanganak akong utusan sa Prescott Manor. Matagal na ring lingkod duan ang tatay ko. Dahil lang sa sinirang tsarera, binugbog siya hanggang mamatay. Ang kapatid ko, aksidenteng napatalsik lang ang perlas na hairpin ni Madam. Ipinato siya sa balon at nalunod. Empress Dowager, mahal na ginang, awatin niyo po ang batas. Ibigay niyo po sa amin ang hustisya. Hayop ka. Ginamit mo ang kapangyarihan mo para gumawa ng kababuyan. Walang pake sa buhay ang punong ministro. Dakpin sila. Kapag malinaw na ang lahat, mag-uulat ako sa maharlikang hari. Buong pamilya niya ay bibitayin. Tapos na. Lahat na wala na. Ikaw naman. Ikaw ang pinili kong misis ng prinsipe. Sa harap ng lahat ng opisyal, nangako akong hindi kita iiwan. Oo, hindi mo kasalanan ito. Kawawa ka ring bata, ang Prescotts ang nandaya sa hari. Wala kang kinalaman dito. Bukod pa diyan, niligtas mo ang buhay ni Ava. Ang pangako ko sa iyo mananatili lagi. Kahit puro dilim na ang paligid, tutuloy ka pa ring lalaban at sisira sa anino. Hindi dapat pinarurusahan ang gaya mo. Buti na lang. Hindi na sayang ang laban natin. Ang hiling ko lang ay ang mga api ay makahanap ng hustisya. Sa dilim, sa mga lugar na hindi maaabot ng liwanag, hindi na muling may mamamatay ng walang saysay.